Sa isang tahimik na gabi, ang angkla ng isang oil tanker ay naipit sa gilid ng lumulubog na barko ng Coast Guard na Blackthorn. Sa loob ng 3 minuto, 23 lalaki ang namatay. Noong Enero 28, 1900 at 80:44 ng gabi, umalis ang United States Coast Guard Blackthorn mula Gulf Tampa Dry Dock sa Tampa Bay. Naglayag ang Blackthorn sa pamumuno ni Teniente Komandante George Seppel. Maagang inilabas ng tripulante ang barko para sa 2 oras na pagsubok sa dagat, pero nagkaproblema sila sa pangunahing generator. Naayos na ang generator at ngayon gusto ni Seppel makita kung paano tatakbo ang barko. Palubog na ang araw habang umaalis ang barko at nagsisimula ang malamig na gabi. Tahimik at kaaya-aya ang gabi, malinaw ang kalangitan at maganda ang visibility kahit madilim. Papunta na sa Galveston, Texas ang barko matapos itong tumigil ng 3 buwan sa pantalan para kumpunihin at lagyan ng bagong kagamitan. 6 na opisyal at 44 na tripulante ang sakay ng barko. Unang inilunsad noong 1943, ang Blackthorn ay isang cutter ng United States Coast Guard na ginawa ng Marine Iron and Shipbuilding Company sa Duluth, Minnesota. Ang barko ay 55 m ang haba, 11 ang lapad at 4 m ang lalim. Nilagyan ito ng modernong radar at komunikasyon. Ang mga barko gaya ng Blackthorn ay tinatawag ding buoy tenders at orihinal na ginawa para magsilbi sa nabigasyon, boya, day beacons at radio beacons. Tulad ng karamihan sa mga buoy tender, ang Blackthorn ay nagamit din sa iba't ibang layunin. Sa loob ng 40 taon nitong serbisyo, ang barko ay nagsilbing icebreaker sa Great Lakes at nagsagawa ng mga operasyon ng pagsagip, parang paghahanap ng mga survivor sa crash ng eroplano, National Airlines Flight 400 at 70 na bumagsak sa Gulf of Mexico matapos makaranas ng matinding pag-uga. Tumulong din ito sa mga barkong nasa panganib at nakibahagi sa paghahanap ng mga nakaligtas mula sa ESSO Greensboro na bumangga sa SO Suez sa makapal na hamog sa itaas ng ilog Mississippi. Habang umaalis ang barko sa Sparkman Channel sa hilaga ng Tampa Bay, tiyak na sabik ang tripulante na bumalik sa dagat. May bagong kapitan na namumuno, si George Seppel. Ito ang kanyang unang pagkakataon na mamuno ng isang barko sa dagat. Halos 5 taon nang nasa mga tungkulin sa dalampasigan si Seppel kasama ang Coast Guard at sa wakas ay nakabalik na siya sa dagat. Matagal nagpahinga si Seppel pero batikan siyang mandaragat bago pa ang kanyang tungkulin sa dalampasigan. Kasama sa dati niyang karanasan sa dagat ang 16 na buwan bilang punong opisyal ng isang patrol boat ng Coast Guard, 25 buwan bilang executive officer ng barko at 16 na buwan sa 2 iba pang barko ng Coast Guard. 5 taon nang di nakalalayag si Seppel, kaya kailangan lang niyang kumuha ng refresher course sa patakaran sa dagat bago maging kapitan ng barko. 7 sa crew ng Blackthorn ay bagong Coast Guard at ito ang unang assignment nila sa dagat. Ang mga mas may karanasang miyembro ng crew ay nasa lupa rin noong nire-refurbish ang Blackthorn. Para sa unang paglalakbay na ito sa loob ng 3 buwan, ang crew ng Blackthorn ay magtatrabaho sa isang binagong rotation. May dagdag na tauhan na nagbabantay sa tulay at sa engine room sakaling magkaroon ng emerhensya. 4 na lalaki ang nasa forecastle, handang ibaba ang mga angkla. At may tao rin sa aftersteering. Ang aftersteering ay pangalawang mekanismong pagpipiloto sa ilalim ng deck. 3 opisyal ng navigation team sa tulay ang nagplot ng posisyon ng barko, nagbabantay sa radar at kumukuha ng visual bearing. Habang bumababa sa Sparkman Channel, nakita ni Seppel ang isang Russian na barkong pampasahero, ang Kazakhstan, sa kanan sa Sedan Channel. Ayon sa Coast Guard, nagsisimula pa lang bumiyahe ang Kazakhstan papuntang timog. Nasa magkasalubong na direksyon sila ng Blackthorn. Ang Blackthorn ay tumatakbo ng 12 knots at nauuna na ito sa Kazakhstan. Lumiko ang Blackthorn papasok sa Cut D Channel sa unahan ng barkong Ruso matapos makalagpas ng Blackthorn sa Pindola Point. Nang makontento si Lieutenant Commander Seppel sa normal na tugon ng barko, inutusan niya si Lieutenant David Crawford, ang executive officer, na kunin ang kontrol nito. Pinangunahan ni Lieutenant Crawford habang bumaba si Seppel kasama ang engineer officer sa engine room para suriin ang makina ng barko. Habang naglalayag ang barko, regular na gumagawa ng plot ang navigation team at iniuulat ito sa opisyal na namumuno. Walang permanenteng tauhan na laging nagplot ng posisyon ng barko. Ginagawa lang ito sa Blackthorn kapag may makapal na hamog. Ang commanding officer ay nagnanavigate gamit ang karanasan at mata ng mandaragat.
Ang navigation team ay nagre-rekomenda ng oras kung kailan liliko sa bagong direksyon, pero walang dead reckoning o turn bearings na inilalagay sa chart. Pamilyar ang mga tubig na ito sa mga opisyal at tripulante. Ang Tampa Bay ay nahahati sa mga shipping channel na tinatawag na cuts at ang commanding officer ay nagnanavigate mula sa isang cut papunta sa isa pa gamit ang paningin. Sa loob ng cut, umaabot sa 13 metro ang lalim ng channel, habang sa labas nito, 4 na metro lang ang lalim, na halos kapareho ng draft ng Blackthorn. Ginagamit ni Teniente Crawford ang mga palatandaan sa paligid para kumpirmahin ang posisyon ng barko sa channel habang naglalayag. Habang nagsisimula ng paglalakbay palabas ang Blackthorn sa labas lang ng Tampa Bay, ang SS Capricorn naman ay naghahanda ng mag-angat ng angkla at pumasok sa bay. Ang Capricorn ay isang oil tanker, halos kasing edad lang ng Blackthorn. Noong 1961, 61 pinalaki ang Capricorn sa pagdagdag ng bagong bahagi sa gitna ng katawan. Malaking tanker ito na may 184 metrong haba, 23 metrong lapad at 10 metrong draft. Nasa likuran ng barko ang tulay at may nakataas na forecastle deck. Mayroon itong 2 bukas na pakpak na umaabot palabas sa buong lapad ng katawan ng barko at ang crew ng tulay ng barko ay may access sa mga makabagong kagamitan sa nabigasyon. Ang Capricorn ay nakaangkla sa fairway anchorage sa labas ng Egmont Cay mula 10:27 ng umaga matapos bumiyahe ng 4 na araw mula St. Croix sa Virgin Islands. Kailangan ng barko ng piloto para pumasok sa look, kaya nakaangkla sila at naghihintay ng kanilang turn. Patungo ito sa Florida Power and Light Company sa Weedon Island Station sa Upper Tampa Bay na may kargamentong katumbas ng mahigit 151,000 bariles ng langis. Noong 1846, inangat ng SS Capricorn ang angkla at tumuloy sa 12 knots papasok sa Egmont Channel. Si Kapitan George McShee ang kapitan ng barko at sa kanya ang 9 na lisensyadong opisyal, 23 hindi lisensyadong marinong mangangalakal at isang dagdag na tao na hindi bahagi ng tripulante. Pag-angat ng angkla, iniiwang handang ibaba ang port anchor sa unahan ng barko sa kaliwang bahagi, sakaling kailangan nitong pabagalin agad ang takbo nito. Ang 6 na toneladang angkla ay nakasabit sa gilid ng barko at nakapreno. Ang angkla sa kanang bahagi ng barko ay nakakandado sa posisyon. Noong 1911, sumakay si Harry Knight, piloto ng Tampa Bay Ships, at kinuha ang kontrol sa nabigasyon ng barko. Bilang piloto, gagamitin ni Knight ang kanyang kaalaman sa Tampa Bay para ligtas na gabayan ang oil tanker sa destinasyon. Si Knight ay isang veteranong piloto ng Tampa Bay na nakapagpasok ng mahigit 1,000 barko at nagnabiga ng marami papasok ng Tampa Bay. Ikatlong beses na rin ito ni Knight sa Capricorn, kaya pamilyar na siya sa mga katangian ng pagmamaniobra ng barkong ito. Dahil sa mungkahi ni Kapitan McShee, tinaasan niya ang bilis ng barko hanggang 14 knots. Malamang pakiramdam niya ay kontrolado niya ang sitwasyon habang ipinapasok niya ang Capricorn sa Egmont Channel. Gumawa si Knight ng isang bukas na security call sa Channel 13 gamit ang kanyang handheld radio para ipaalam sa lahat ng barko sa lugar ang presensya ng Capricorn. Samantala sa Blackthorn, habang bumabiyahe ito patimog sa Hillsborough Bay, area ng Tampa Bay, nasalubong nito ang tugboat na PACB na nagtutulak ng kargadong barge pahilaga sa Cut E Channel. Nagkausap ang dalawang barko sa Channel 13 at nagkasundong magdaan ng port to port. Nangyari ito ayon sa plano, pero hindi kumilos ang Blackthorn habang lumalapit ang mga barko. Sa halip na natili ito, malapit sa gitna ng channel, kaya napilitan ang PACB na lumihis pa kanan. Nagkasalubong sila nang wala pang 12 metro ang pagitan, karaniwan sa makikitid na daanan sa Tampa. Sunod, hinabol ng barkong pampasahero ng Russia, ang Kazakhstan, ang Blackthorn at binilisan ang takbo mula pag-alis nito. Hinabol ito habang sinusubukan ng piloto ng Kazakhstan na si Gary Maddox na kontakin ang Blackthorn para ayusin ang pagdaan. Tumawag siya sa radyo, ngunit walang sagot. Kailangan niyang bagalan ang Kazakhstan para hindi ito lumapit. Sa huli, nakontak ni Maddox ang Blackthorn sa Channel 13 at hiniling na magbigay daan ang barko. Pinagbigyan ang kanyang hiling at ang maliwanag na Kazakhstan ay dumaan sa Cuts D at C. Muling pumasok ang Blackthorn sa channel sa Cut C matapos dumaan ang Kazakhstan. Tinanong ni Teniente Crawford si Teniente Komandante Cepel na bumalik sa tulay kung pwede na niyang palitan ito sa pamumuno ng barko.
Si Seppel, ang namumunong opisyal, sa halip na siya mismo ang kumuha ng pamumuno ng barko, ay inutusan si Ensign John Ryan, ang opisyal ng deck, na siya na ang mamuno. Si Ensign Ryan ay bagong recruit ng Coast Guard. Naging sertipikado siya bilang underway officer of the deck noong nakaraang taon, Setyembre 1979. Ito ang kanyang unang assignment sa dagat. Ilang sandali matapos ang 1,955 lumiko ang Blackthorn papasok sa Cat-A Channel sa pamumuno ni Ensign Ryan. Sa ganap na 200, dumaan ang Capricorn sa Egmont Cay na may Egmont Cay Lighthouse sa kanan at tumuloy sa Mullet Key Channel. Nakita ni Pilot Knight ang Kazakhstan na papalabas sa unahan nila. Mga 7 o 8 milya ang layo nito, silangan ng Sunshine Skyway Bridge sa paligid ng Cat-B Channel. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag sa radyo mula sa tugboat Ocean Star na nagtutulak ng kargadong barge papuntang Capricorn. Sa Mullet Key Channel, pumapasok ang Capricorn sa Mullet Key Channel at itinatama ni Knight ang posisyon ng barko sa gitna ng channel sa tulay ng Capricorn. Kasama ng piloto, naroon sina Knight, Kapitan McShee, third mate at helmsman na nagsimula ng kanilang 200,000 at 400 oras na duty. Panapanahong sinusuri ni na Kapitan McShee at third mate ang radar. Muli, katulad ng sa Blackthorn, wala ni isa sa Capricorn ang nagmamarka ng posisyon ng Capricorn sa navigation chart. Karaniwang ginagamit ng marinero ang mata sa nabigasyon habang alam ng piloto ang tubig at palatandaan sa paligid. Sa ika-200, ordinaryo pinalitan ni Seaman O'Boyle ang bantay sa unahan ng barko. Nagtatrabaho siya mag-isa gamit ang binocular. Inutusan siyang iulat lang ang mga barkong mahina ang ilaw o kakaiba. Ang layunin ay panatilihing malaya ang tulay mula sa pagdagsa ng mga karaniwang tawag. Pagkatapos niyang palitan ang naunang tagapagbantay sa unahan, ipinaalam sa kanya na handa nang ibaba ang port anchor. Nagtagpo ang Capricornio at barkong pahatak Ocean Star sa Mullet Key Channel. Nagkasalubong sila at hindi nagtagal, nakita ni Knight ang Kazakhstan na palabas ng daungan. Nakadaan na ang Kazakhstan sa ilalim ng Sunshine Skyway Bridge at tumatakbo ng lampas, 14 knots. Nakita ni Knight ang Kazakhstan na lumiko sa Mullet Key Channel mula Cat-A. Habang lumalapit ang mga barko, may radyong komunikasyon sa dalawang piloto. Nagkasundo sila na dadaan sila ng port to port. Lumipat ang dalawang piloto sa radio channel 77 para mag-usap habang papalapit sila sa isa't isa. Nagkasalubong ang dalawang barko sa 15 metro. Humingi ng paumanhin si Maddox kay Knight sa pagdikit niya rito habang nasa Kazakhstan siya. Pagkatapos magkasalubong, si Knight ay nakikipag-usap pa rin kay Maddox. Sa Channel 77, iniwan niya ang Port Bridge Wing at pumunta sa Starboard Bridge Wing para hanapin ang Mullet Key. Mga range light. Ang range light ay isang set ng dalawang ilaw na nakaayos na may pagitan sa isa't isa. Kapag naglalayag sa isang channel, gusto ni Pilot Knight na magpantay ang dalawang ilaw na nagpapatunay na nasa gitna ng channel ang barko. Kung hindi pantay ang ilaw, hindi nakaayos ang barko sa channel. Sinundan ni Kapitan McShee si Knight hanggang sa pilot house at huminto sa radar. Ngayon, nakikita ni Knight ang puting ilaw sa tuktok ng palo at berdeng ilaw sa gilid ng Blackthorn, habang ito ay papalabas sa parehong ruta ng Kazakhstan. Ito ay nasa silangan ng Sunshine Skyway Bridge, malapit sa simula ng Cat-A Channel. Panapanahong tinitingnan ni Kapitan McShee ng Capricorn ang radar at nakita na niya ngayon ang Blackthorn. Bull lookout! Nakita rin ni O'Boyle ang Blackthorn na maliwanag ang ilaw at walang kakaibang napansin dito, kaya hindi niya ito iniulat. Ibinabalik ng piloto na si Knight ang kanyang handheld radio sa Channel 13 at sinusubukang kontakin ang paalis na Blackthorn. Wala siyang natanggap na sagot, mukhang mahirap makontak ang Blackthorn sa radyo. Ang Capricorn ang ikalawang barkong nahirapang makontak sa Blackthorn. Naglakad pabalik si Knight sa pilot house, tumayo sa kaliwa ng gitnang linya ng barko at inobserbahan ang relatibong posisyon ng paparating na sasakyang dagat. Sinubukan niyang tumawag muli, pero wala pa rin siyang natanggap na sagot. Kailangang panatilihin ni Knight ang Capricorn sa kanal dahil sa malalim nitong draft. Malapit na siyang lumiko sa pagitan ng mga hiwa at nagpasya na huwag baguhin ang direksyon o bilis ng Capricorn. Hindi lang radyo ang paraan para makipag-ugnayan ang isang barko sa ibang sasakyang dagat. Ang kapitan o sa kasong ito, ang piloto ng Capricorn ay maaaring makipag-ugnayan. Patunugin ang busina. Isang maikling busina ang magpapahiwatig na nagmumungkahi sila ng port to port na pagdaan.
na siyang karaniwang ginagawa kapag dumadaan sa isang kanal. Pero hindi pinabusi na ni Knight. Ayon sa ulat ng Coast Guard, ipinaliwanag niya kalaunan na ayaw niyang limitahan ang mga opsyon ng kabilang barko. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung saan tutungo ang Blackthorn matapos dumaan sa ilalim ng Sunshine Skyway Bridge. Paglampas sa ilalim ng tulay, kapag nasa gitna ng Capricorn at tulay, maaaring kumaliwa ang Blackthorn papuntang Intra-Coastal Waterway, isang patimog na daan ng tubig na may tinatayang 6 na metrong lalim. Sapat na ang lalim na yon para sa mas maliit na Blackthorn. Kung dadaan ang barko sa daang iyon, tatawid ito sa kanal sa harap ng Capricorn. Kung hindi, kakaliwa ito mula roon. Ipasok ang A sa Mullet Key Channel at lampasan ang Capricorn sa karaniwang port-to-port na pagdaan. Paikot. Sa pagkakataong ito, mukhang nalampasan na ng Blackthorn ang Light Buoy 1A. Ayon sa ulat ng Coast Guard, nagpasya si Pilot Knight na tatawid ang Blackthorn sa harap ng Capricorn at papasok sa Intra-Coastal Waterway. Ayon sa isang ulat, noong inoobserbahan ni Knight ang direksyon ng paparating na barko, ito ay nasa gawing kanan ng unahan ng barko. Ipinapahiwatig nitong papunta ito sa Intra-Coastal Waterway, kaya magpapalitan ng daan ang mga barko sa kanan-kanan habang lumalabas ng channel ang Blackthorn. Pinagmamasdan din ni Kapitan McShay ang pag-unlad ng sitwasyon. Nababahala siya sa kawalan ng kontak sa radyo at sinusubukan din niyang suriin ang sitwasyon. Iniwan niya ang radar, lumapit kay Knight at sinabi, "Ano bang gustong patunayan ng taong ito?" Walang sagot o reaksyon si Pilot Knight sa mga komento. Iniisip niyang maaaring lumihis ang papalapit na barko papunta sa Intra-Coastal Waterway. Ang unahan ng Capricorn ay papalapit na sa tabi ng Light Buoy 2A. Kailangang simulan ng Capricorn ang pagliko nito papasok sa Cat-Eye Channel agad, kung hindi ay nanganganib silang sumadsad sa Southeast Bank. Dahil pakiramdam ni Pilot Knight na wala ng port-to-port na daan, iniliko niya ang timon ng 10 degrees pakaliwa at tumunog ng 2 maikling hudyat sa 7. Ito ang karaniwang signal sa dagat na nagpapahiwatig na balak niyang dumaan ang Blackthorn starboard sa starboard. Mukhang pareho ng naging desisyon si Kapitan McShay kay Knight, kahit na hindi ganap na malinaw kung ano ang kanyang paghusga tungkol sa mga galaw ng Blackthorn. At hindi siya tumutol sa mga ginawa ng piloto. Si O'Boyle, nasa prowa ng Capricorn, ay mag-uulat sana ng Blackthorn sa tulay, pero narinig niya ang 2 putok ng sipol mula sa air whistle sa likod niya. Alam niyang nakita na ng mga tao sa tulay ang paparating na barko, kaya hindi na siya tumawag. Hindi sumagot ang Blackthorn gamit ang busina nito o sa pamamagitan ng radyo. Habang papalapit ang Blackthorn sa Sunshine Skyway Bridge, bumalik si Teniente Crawford sa tulay mula sa ibaba. Nasa kaliwang bahagi siya ng tulay ng barko. Kasama si Teniente Commander Seppel, dinala ni Ryan ang Blackthorn sa ilalim ng Sunshine Skyway Bridge. Nasa kanan lang ng berdeng ilaw ng nabigasyon na nakapwesto sa ilalim ng tulay para markahan ang gitnang linya ng Cat-Eye Channel. Pagpasok ni Teniente Commander Seppel sa pilot house, tiningnan niya ang radar at napansin ang malaking kontak sa silangan ng Mullet Key Channel, Buoy 15. Tumingin siya sa unahan at nakita ang maliwanag na mga ilaw ng Kazakhstan sa parehong direksyon ng kontak sa radar. Ayon sa ulat ng Coast Guard, mukhang inisip niya na ang kontak sa radar ay ang Kazakhstan. Iniisip niyang walang dapat alalahanin kaya tumigil siya sa pagtingin sa radar at lumipat sa mesa ng mapa para tingnan ang chart at sariwain ang alaala. Paglampas ng Egmont Cay at Sunshine Skyway Bridge, napansin ni Teniente Crawford ang Capricorn matapos makalampas ang Blackthorn. Tinanong niya si Ensign Ryan kung nakausap na niya sa radyo. May isang barko sa parehong lugar kung nasaan ang Kazakhstan, sa unahan lang ng Mullet Key Channel. Sumagot si Ryan na hindi pa siya nakapagsalita. Inutusan niya si Teniente Crawford na kontakin ang barkong papasok sa Channel 13 para makapokus siya sa pagsubaybay ng mga galaw nito. Tinawagan ni Teniente Crawford ang papasok na barko sa radyo at ayon sa ulat ng Coast Guard, nakarinig siya ng malabong tugon na sinundan ng malinaw na mga salitang, "Papalabas na ng anchorage, hindi kami makakaabala sa inyo." Magpapatotoo si Teniente Crawford na si Teniente Komandante Seppel na nasa chart table ang nag-utos sa kanya na sumagot ng Roger bilang pag-acknowledge sa transmission. Itinanggi ni Teniente Komandante Seppel ang pagbibigay ng utos at walang saksi na nakaalala sa palitang iyon. Tiyak na narinig ni Teniente Komandante Seppel ang tawag ni Crawford sa radyo kaya siya na alerto sa presensya ng isa pang sasakyang dagat, bukod sa Kazakhstan.
Ayon sa ulat ng Coast Guard, mukhang napagkamalan ni Crawford na ang pag-uusap sa pagitan ng Ocean Star at ng Kazakhstan ay tugon sa kanyang tawag sa Capricorn. Nag-abiso ang Ocean Star kay Pilot Maddox sa Kazakhstan. Natatawid ito sa channel papuntang Anchorage, silangan ng Egmont Cay. At na ito'y lalayo sa kanyang daraanan at mag-iiwan ng sapat na espasyo sa dagat para kay Ensign. Si Ryan mula Blackthorn ay kumukuha ng bearing sa paparating na barko. Tiningnan niya ang radar, tapos kumuha siya ng pangalawang bearing sa papalapit na barko. Nalaman niyang dadaan ito mula kanan papuntang kaliwa sa harap nila. Pagkatapos, tumalikod siya at kumuha ng bearing sa cut-arranged light sa likod nila. Pareho lang ang bearing nito sa nauna niyang nakuha. Patunay ito na ang Blackthorn ay diretso ang galaw at ang Capricorn ay kumikilos mula kanan pa kaliwa sa harap nila. Wala pang balita si Ensign Ryan kay Teniente Crawford, kaya inisip niyang matagumpay na niyang naayos ang port-to-port. Nagdesisyon si Ryan na iliko ang Blackthorn pakanan sa Mullet Key Channel. Maaga siyang lumiko para bigyang daan ang paparating na barko sa dagat. Inutusan niya ang timonero na lumiko pakanan sa 200 at 63 degrees na siyang direksyon ng kompas papunta sa Mullet Key Channel. Hindi pinatunog ni Ryan ang pamantayang pandagat, isang maikling pito na nagpapahiwatig na balak niyang dumaan ng port-to-port. Batay sa Coast Guard, tila may di nakasulat na patakaran sa Blackthorn na huwag magpito kapag napagkasunduan na sa radyo ang pagdaan. Ang lohika ay maaaring malito ang ibang mga barko sa lugar kapag may tunog ng pito. Lumiko ang Blackthorn, mga 5-10 segundo matapos magsimulang lumiko ang Capricorn. Pagkatapos, iniutos ni Pilot Knight sa Capricorn na iliko ang timon ng 20 degrees pakaliwa. Nagsimula ng lumiko ang Capricorn, kaya malamang na ang 20 degree na pagliko ay para palakihin ang distansya sa pagitan ng dalawang barko. Di natin alam kung napansin ni Knight ang paparating na banggaan, pero nakita ni Kapitan McShee ng Capricorn ang distansya. Mabilis na nagtapat ang mga ilaw ng paparating na barko. Ang mga barkong may tiyak na haba ay may 2 puting ilaw. Isa sa mababang unahan at isa sa mataas na likuran. Kung ang mga ilaw ay magkapatong, ibig sabihin ay papunta sa iyo ang barko dahil tuwid ang linya ng mga ilaw. Ngayon, iniutos ni Knight na lumiko ng matindi pakaliwa ang barko, marahil upang maiwasan ang banggaan. Nang makita niyang magkakabanggaan ang dalawang barko, pinatunog niya ang danger signal. Binuksan ng punong inhinyero ng Capricorn ang pinto ng deckhouse sa unahang kanan para lumabas at magpahangin. Habang lumalabas siya, narinig niya ang danger signal ng Capricorn at nakita ang Blackthorn na papalapit sa kaliwang unahan ng kanyang barko. Tumakbo siya pababa sa engine room at sinabi sa unang assistant engineer na agad sagutin ang lahat ng kampana. Ibig sabihin nito, kailangang maging handa ang engine room na tumanggap ng mga utos at agad na kumilos ayon dito. Habang lumiliko ang Blackthorn, umakyat si Lieutenant Commander Seppel sa port bridge wing at nakita ang paparating na Capricorn sa unang pagkakataon at sumigaw siya, saan galing ang hayop na yon? Narinig niya ang sipol ng paparating na barko at sumigaw kay Ryan, kanan, timon. Parehong lumiliko ang dalawang barko patungo sa isa't isa. Walang makakapigil sa banggaan, sumigaw si Seppel. Maghanda sa banggaan. Pagkatapos nagpunta siya sa mga kontrol at inilagay ang makina sa full astern para pabagalin ang barko bago ang banggaan. Nagbanggaan ang Capricorn at ang Blackthorn sa 2,000 at 21 port bow to port bow, halos diretsong harapan, mga 5 hanggang 15 segundo matapos patunugin ng Capricorn ang danger signal nito. Lahat ng tauhan ng anchor detail ng Blackthorn, maliban sa isa, ay nagmadaling tumalon sa buoy deck. Si Seaman Michael Rhodes, na naka-radio headset, ay hindi agad natanggal ang headset kaya naipit siya sa unahan ng barko. Nagkaroon ng malakas na banggaan at agad na itinulak ang Blackthorn sa kanang bahagi ng barko na may pagkakiling na mga 15 degrees. Pagkatapos, gumulong ito pakaliwa at huminto na nakatagilid ng mga 5 degrees. Agad na pinahinto ng Capricorn ang makina nito. Patuloy na dumudulas ang dalawang barko laban sa isa't isa. At habang ginagawa nila ito, ang kaliwang bahagi ng Capricorn, ang angkla na handa ng ibaba, kumikiskis sa gilid ng Blackthorn. Tumagos ito sa katawan ng Blackthorn at nagdulot ng malaking punit sa gilid ng barko. Sumira ang preno ng kadena ng angkla habang hinihila ng bigat ng Blackthorn. Sa huli, bumaon ang angkla sa shower locker ng Blackthorn. Kailangan gumawa ng Capricorn ng iwas.
para hindi bumangga sa Sunshine Skyway Bridge. Si Knight o Makshi ang nagpapatakbo ng makina paatras. Pinanatiling pakaliwa ang timon at tinangkang isadsad ang barko sa hilagang Cat A. Patuloy itong umiikot pakaliwa habang bumabagal. Ngayon, hinihila na ng angkla nito ang Blackthorn stern paatras. Hinahatak nito ang Blackthorn pero patuloy pa ring lumalabas ang kadena ng angkla. Si O'Boyle na nasa unahan ng Capricorn ay pinanood ang paglabas ng kadena hanggang sa natakpan ng alikabok ang kanyang paningin. Siguradong matinding gulat ito para sa lahat ng tripulante ng Blackthorn, lalo na sa mga bagong recruit. Hindi lang bumangga ang barko sa mas malaking tanker, kundi nakatagilid na rin ito at hinihila paatras ng wala sa kontrol. 20 off-duty crew ang nagtipon sa mess deck ng barko na karaniwang tipunan ng damage control party. Naghihintay sila ng mga tagubilin. Wala ni isa ang umaasang mangyayari ito 2 oras pa lang matapos umalis sa pantalan. Nagmadaling lumabas sa deck ang 3 lalaki mula after steering compartment at mahigpit na isinara ang hatch. Natataranta at nalilito ang mga tripulante sa mess deck. Ilan sa mga bagong recruit na unang assignment nila sa Coast Guard ay napatigil sa gulat. Malamang hindi pa sila pamilyar sa mga pangyayari sa dagat, lalo na sa isang mapanganib na sitwasyon na ganito. May ilan na pumunta sa notice board sa starboard passageway malapit sa mess deck para tingnan ang assignment nila kapag may banggaan sa dagat. Mukhang di pa alam ng karamihan sa tripulante kung saan sila pupunta. Tinututukan ni Boatswain's Mate Bartel ang pamumuno. Inutusan niya ang tripulante sa mess deck na mag-set ng condition zebra, kaya isinara nila lahat ng watertight na pinto, hatch at bintana. Inutusan din niya na ilabas ang damage control equipment mula sa locker at utusan ang mga tauhan na mag-report sa kanilang mga estasyon. Ang kadena ng angkla ng Capricornio ay nakakabit sa angkla na nakabaon sa Blackthorn. Habang lumalabas ang kadena mula sa Capricornio, nagkakahiwalay ang mga barko at nagsisimula ng magkahiwalay ng direksyon. Tuloy-tuloy ang paglabas ng kadena ng angkla at lumalaki ang agwat ng mga barko. 2 opisyal ang nakakita kay Bruce Lafon, isang miyembro ng tripulante, na hubad at sugatan sa pasilyo ng pangunahing deck sa kaliwang bahagi ng barko. Nasa shock siya at sinusubukan niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa isang angkla sa loob ng shower. Tinamaan siya ng angkla nang dumaan ito sa katawan ng barko. Isang opisyal ang pumunta sa shower area para tingnan ang pinsala at nakita niya ang angkla ng Capricorn na nakabaon sa gilid ng barko. Sa tulay, nagpadala ng mayday call ang quartermaster sa radyo sa Channel 16. Nakakonekta siya sa Group St. Petersburg Coast Guard noong 2022. 1 minuto matapos ang banggaan, tinanong nila kung ano ang kalagayan ng pinsala at sumagot ang quartermaster ng standby. Walang nakakaalam ng totoong nangyayari at wala ng bagong transmission mula sa quartermaster ng Blackthorn. Si Gary Cramney ay pumunta sa chart room para kunin ang mga inflatable na life jacket para sa crew ng tulay. Hindi na siya bumalik. Sa tulay, tinanong ni Teniente Comandante Sepel ang navigation officer kung saan ang pinakamalapit na bahura. Malamang plano niyang ipahampas ang barko sa mababaw bago ito lumubog. Ang pinakamalapit na bahura ay ang Mallet Key Shoal sa Hilaga. Ipinahinto ni Sepel ang mga makina mula sa full astern. Hindi malinaw kung ano ang susunod na mangyayari sa tulay. Malaking gulat siguro ito para sa mga tripulante. Kung maisasara lahat ng watertight na pinto at madala ang barko sa mababaw, posible pa itong maligtas. Nagkahiwalay na ngayon ang 2 barko at bumagal na ang Capricorn. Lumuwag ang kadena na nakakabit sa angkla na nakasabit pa rin sa gilid ng Blackthorn. Habang nagkahiwalay ang 2 barko, muling nagkaroon ng tensyon sa buong kadena ng angkla dahil sa lumawak na distansya. Biglang tumagilid ang Blackthorn pakaliwa, hinila sa tubig ang barko at sumigaw si Teniente Comandante Sepel. Abandonahin ang barko. Walang may oras na ipahayag ang utos sa pampublikong address system ng barko habang tumatagilid ito sa kaliwang bahagi. Nag-trip off ang mga service generator ng barko, namatay ang lahat ng ilaw sa buong barko at binalot ng dilim ang barko. Nagkanya-kanyang takbo ang mga tripulante sa mess deck sa iba't ibang direksyon. Tinatangka ni Boatswain's Mate Bartel na abutin ang starboard lifeboat para mailunsad ito sa gilid ng barko. Pero pagdating niya roon, sobrang nakatagilid na ang Blackthorn. Hindi na mailulunsad ang lifeboat. Maaaring nasa ilalim na sila ng tubig o kaya naman ay sobrang hirap na dahil sa pagkakatagilid ng barko. Hindi ko talaga masabi.
May ilang lalaki na pumunta sa kanang bahagi ng barko, umakyat sa hull at tumawid sa keel. Habang gumugulong ang barko patalikod, isang radio officer ang hindi makaalis sa kanyang headset at nadala siya pababa habang tuluyang tumataob ang barko. Nahila siya sa ilalim ng tubig pero nagawa niyang putulin ang strap ng headset. Nakalaya siya at nakalutang siya pabalik sa ibabaw. Sinubukang mag-abot ng life jacket sa mga lalaking nasa tubig si William Flores, isang apprentice na marinero. Bago pa lang siya nakatapos ng Coast Guard bootcamp, 1 taon pa lang. Sa halip na lumikas, pumunta siya sa locker at naglabas ng life jacket para sa tripulante. Nang makita niyang lumulubog ang barko, tinali niya ng sinturon ang hatch ng life jacket para manatiling bukas, kaya lumutang palabas ang mga life jacket matapos lumubog ang barko. Nasa pwesto siya nang lumubog ang Blackthorn. Samantala, nasa ibaba ng deck ang mga 20 tripulante malapit o sa mess deck. Mabilis na tumutumba ang Blackthorn habang may mga tao pa sa loob. Si Seaman Apprentice Michael Gray at si Seaman Rhodes ay dalawa sa mga tripulante na nasa mess deck. Tumayo si Seaman Rhodes sa port bulkhead at nagawang buksan at hawakan ang 100 at 30,000 watertight na pinto sa ibabaw ng kanyang ulo. Habang nakakatakas ang dalawa niyang kasamahan, siya naman ay nakatakas din habang nagsisimula ng pumasok ang tubig sa pinto. Nasa berthing quarter ang teknisyan ng barko, hinahanap ang mga nakulong na tripulante nang biglang gumulong ang barko. Pinilit niyang umakyat sa starboard na hagdan habang bumubuhos ang tubig sa pasilyo at binabaha ang berthing quarter. Nakarating siya sa itaas ng hagdan, nakalabas. Ngunit biglang inanod siya ng rumaragasang tubig papasok sa baligtad na mess deck. Lumangoy siya palabas ng starboard watertight na pinto papunta sa void deck at nakatakas. Nananatili pa rin sa mess deck ang karamihan sa tripulante dahil hindi nila makita ang labasan. Habang tumatabingi ang barko, umakyat si Seaman Apprentice Warren Brewer sa engine room gamit ang scuttle sa mess deck. Pinailawan niya ng flashlight ang scuttle at sumigaw, "Nakakita ako ng daan palabas! Nakakita ako ng daan palabas!" Ang ibang crew na nakakulong pa rin sa madilim at binabahang mess deck ay nagmamadaling tumakbo sa kanya at sa scuttle. Nagsimula silang umakyat sa scuttle papunta sa engine room. Si Seaman Apprentice Gray na nasa mess deck din ay iniisip na hindi sa engine room ang daan palabas. Napigilan niya ang 2 crew na sundan sina Brewer at iba pa. Pinangunahan niya sila sa ilalim ng tubig patungong starboard na pinto palabas ng void deck. Habang tumatakas mula sa mess deck, naghiwa-hiwalay ang 3. Si Gray ay lumitaw mag-isa sa ilalim ng baligtad na void deck. Nakatakas siya at tama siyang hindi sumunod sa mga lalaki papunta sa engine room. Walang labasan sa engine room. Sinabi niya kay Lieutenant Commander Seppel na nakakapit sa gilid ng barko ang nangyari. Hindi malinaw sa ulat ang sinabi niya sa kapitan, pero malamang nabanggit niyang may natrap na mga lalaki sa ilalim ng deck. Nang mapansin ni Lieutenant Commander Seppel na mabilis nang lumulubog ang barko, inutusan niya si Gray na huwag nang bumalik sa mess deck. Sinabihan niya ito na sumisid sa ilalim ng bulok at lumangoy palayo sa barko at sa puwersang hihigop ng barko kapag ito ay lumubog. Ang 2 lalaking sumunod kay Gray ay hindi nakalabas mula sa ilalim. Natagpuan ng mga diver ang bangkay ng lalaki sa void deck na ipit sa pagitan ng bulkhead at kagamitan. Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa isa pang lalaki. Sa tubig, ilang miyembro ng crew ng Blackthorn ang nagtipon sa paligid ng quarterdeck shack ng barko na napadpad sa tabi ng barko. Inaayos sila ni Chief Warrant Officer Myler. Inuutusan niya ang mga lalaking nasa barko na lumusong sa tubig at magsuot ng life jacket. Malamang inaasahan niyang lulubog ang Blackthorn. Gusto niyang mailayo ang mga lalaki sa panganib sakaling gumulong o tumaob ang barko. Pinapapunta niya lahat sa paligid ng quarterdeck shack habang naghihintay ng pagsagip. Dinala ni na Teknikya Niesel at Petty Officer Clutter si Chief Warrant Officer Jack Roberts sa quarterdeck shack. Wala siyang malay pero buhay pa. Habang sinusubukang intindihin ng mga lalaki sa tubig ang nangyari, tuluyang tumaob at lumubog ang Blackthorn ilang minuto matapos ang banggaan. May 23 pang lalaki sa barko, kabilang ang 5 bagong dating sa dagat. Samantala, sumadsad ang unahan ng Capricorn sa hilagang bahagi ng Cat-A Channel 730 metro mula sa tagpuan ng Mallet Key Channel at Cat-A Channel. Bahagya lang ang naging pinsala nito. Ang angkla ng Capricorn ay natanggal mula sa gilid ng Blackthorn at napunta sa ilalim ng channel. Dumating ang bangkang panghipon na Bayou
sa likod ng Blackthorn sa Cat Channel. Makalipas ang ilang minuto at nagsimulang magsagip ng mga nakaligtas. Mabilis na nasagip ng bayou ang 23 nakaligtas. Ilang minuto lang ang pagitan mula tawag ni Blackthorn sa Coast Guard hanggang lumubog ito. Nagpadala ang Group St. Petersburg ng lifeboat sa lugar kasabay ng paglubog ng barko. Nagpadala rin ng 5 mas maliliit na Coast Guard na bangka. Dumating ang rescue vessel ng Coast Guard noong 2052 at nailigtas ang 4 na survivor. Nakuha mula sa tubig ang walang buhay na katawan ni Warrant Officer Roberts kung saan sina Niesel, Clutter, Bartel at Miller ay sumusuporta sa kanya. Inakyat siya sa barko at sinubukan ni Bartel na buhayin siya, ngunit patay na si Roberts. Dinala ang lahat ng nakaligtas sa Mallet Key ng bayou at ng barko ng Coast Guard na sumagip sa kanila. Ipinasa sila sa mga tagasagip at emergency personnel sa dalampasigan. 2 oras naghahanap sa lugar ang lifeboat ng Capricorn at 2 Coast Guard helicopter. Dumating ang civilian diver mula Eckerd College Search and Rescue Unit sa lugar 2 oras matapos ang aksidente. Sumisid sila sa Blackthorn para maghanap ng nakaligtas, ngunit nahirapan dahil sa malakas na agos. Hindi sila makapasok sa lumubog na barko. Wala silang natagpoang mga nakaligtas. Dumating ang mga hard hat diver mula sa Coastal Diving and Marine Construction sa Tampa kinabukasan ng alas 5 ng umaga. Naririnig nila ang mga debris na pabigla-biglang tumatama sa loob ng hull habang gumugulong ang barko tuwing may alon na dumadaan sa ibabaw na nagpapahiwatig na puno ito ng tubig. 3 bangkay ang narecover sa o paligid ng barko. Walang natagpuang air pocket o mga nakaligtas. 2 bangkay pa ang nakuha ng mga scuba divers sa buoy deck ng Blackthorn noong Enero 29 isang araw matapos ang insidente. Isa sa mga bangkay na iyon ay si Bruce Lafond na tinamaan ng angkla sa shower locker. Natapos ang paghahanap ng Coast Guard para sa mga nakaligtas noong Enero 30. Noong Pebrero 3, 5 at 6 na tagpuan ang mga bangkay sa loob ng 5 milya mula sa lugar ng aksidente. Noong ika-11 ng Pebrero, iniangat mula sa ilalim ng kanal ang Blackthorn. 14 na bangkay ang nakuha sa nasirang barko, 13 rito ay sa silid ng makina na tagpuan. Hindi na nailigtas ang Blackthorn. Inilayo ito ng 20 milya sa Gulpo ng Mexico at nilubog bilang artipisyal na bahura. 23 lalaki namatay. Si Flores na nagsuot ng life jacket at binuksan ang hatch gamit ang sinturon ay nalunod nang lumubog ang barko. 20 taon matapos ang insidente, ginawaran si Flores ng Coast Guard Medal, pinakamataas na parangal sa kabayanihan sa panahon ng kapayapaan kahit pumanaw na siya.